Lumakad ako papasok sa front door ng aming bahay na inaasahan ang amoy ng nilulutong adobo ni Margarita at ang tunog ng kanyang mahinang pahuni kasama ang lumang radyo na nagpapatuktok ng OPM Classics. Sa halip narinig ko ang isang tunog na nagpabalik-balik ng lahat ng balahibo sa aking batok. Siya ang aking asawa na umiyak ng walang tigil, halos hindi na makahinga. Nakaupong nakakuyom sa sahig ng salas. Basag ang kanyang reading glasses sa tabi niya. Ang aking manugang ay nakatayo sa ibabaw niya, nakakrus ang mga braso at patuloy na naktatap ang paa na parang naghihintay ng jeep. Ang anak ko naman ay nakaupo sa sofa, nagscroll sa kanyang cellphone na parang walang nangyayari. Nang makita nila ako, biglang nagbago ang buong atmosfera. Tumakbo agad ang manugang ko at hinawakan ang aking braso. Tatay, salamat sa Diyos at maaga kang nakawi, naka-episode na naman siya. Pumunta lang kami para dalhan siyang sopas pro bigla siyang nagwawala, naghagis ng magamit at sumisigaw tungkol sa magnanakaw. Natumba niya halos ang lampshade at muntik ng tamaan si Daniel. Tinuro niya ang basag na ceramic lampshade sa sahig na gawa sa kahoy. Tiningnan ko ang aking asawa. Hindi si Margarita nakatingin sa pader o sa isang imahinasyon. Diretsong nakatingin siya sa aking manugang na si Raquel at punong takot ang kanyang nga mata. Ako si Waldo Briones. Nagtrabaho ako NG 34 na taon bilang investigador sa Criminal Defense para sa gobyerno NG Lalawigan. Bago iyon, 2 beses akong naglingkod sa military intelligence ng Armed Forces of the Philippines. Nakaharap na ako sa mga lalaking pumatay para sa para at mga babaeng naglason para sa insurance. Nabasa ko na ang mga crime scene tulad ng pagbabasa ng diaryo sa umaga. At ngayon, sa loop mismo ng aming bahay sa lalawigan ng Laguna, lahat ng alarm bell sa katawan ko ay tumunok ng sabay. Lumuhod ako sa tabi ni Margarita. Napatalon siya nang abutin ko siya. Ang pagtalon na iyon ang nagsabi sa akin na lahat. Nakaraw si Margarita sa minor heart attack 8 buwan na ang nakalipas at naging madalas siyang pagod at minsan ay nakakalimutin pero hindi siya marahas. Sa 43 taon naming kasal, hindi niya kailanman itinaas ang kamay sa sinuman. Tiningnan ko ang basag na lampshade. Ang mga shards ay nakakalat palabas mula sa gitna ng kwarto, hindi patungo sa dingding na sana kung siya ang nahagis. May humampas nito ng diretso pababa sa sahig. Pagkatapos ay nakita ko ito, nahila pataas ang manggas ni Margarita hanggang sa itaas ng pulso, at doon sa loop ng kanyang bisig ay may 4 na maliliit na pasa na perpektong makakalagyan. Mangga daliri, may humawak sa kanya ng napakahigpit. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Kung magsasalita ako ngayon, magdadahilan sila. Sasabihin nilang nadapa siya. Sasabihin ako ang nalilito. Kailangan kong maging si Waldo Briones na dati nakaupo sa deposition rooms at hinahayaang magsalita ang mga guilty hanggang sila mismo ang maglibing sa sarili. Dahan-dahan akong tumayo. Hinayaang lumubog ang aking mga balikat. Siguro tama kayo, sabi ko, mahina at pagod ang boses. Lalong lumalala siya. Bigyan niyo lang akong sandali para pakalmahin siya. Pwede ba? Sa wakas ay tumingin sa akin ang anak ko na si Daniel mula sa cellphone. Sige po, tay. Magtagal po kayo. Naiwan namin ang ilang groceries sa kusina. Hinaplos ni Raquel ang balikat ko na parang patay na isda ang kamay. Nag-alala lang kami sa kanya, tay. Yun lang. Umalis sila at naghintay ako hanggang marinig ko ang sasakyan ni Daniel na umalis sa gravel driveway bago ako gumalaw. Bago ko sabihin sa inyo ang natuklasan ko sa mga kamera at kung paano ko ginamit ang basag na coffee mug at stack ng pekeng dokumento para wasakin ang mga taong sumubok sirain ang aking pamilya, sabihin niyo sa comments kung saang parteng Pilipinas kayo nakikinig. I-click ang subscribe kung naniniwala kayong kapag ang sariling dugo ang magtataksil.
Ang tanging hustisya na mahalaga ay yung masakit sa kanilang bulsa. Ginugol ko ang susunod na oras para maayos si Margarita sa kama. Hindi siya nagsasalita. Hawak lang niya ng mahigpit ang kamay ko na akala ko'y mabubali ang buto ko. Nang makatulog na siya, bumaba ako sa aking study at inilok ang pinto. 2 linggo na ang nakalipas. Napansin ko na mas mabilis maubos ang gamot sa puso ni Margarita kaysa dapat. Akala ko kulang ang botika o nabagsak ng katulong. Para siguradong sigurado, naglagay ako ng maliit na wireless camera sa loob ng smoke detector sa salas. High definition. Wide angle na may audio dating gawi mula sa Intelligence Days. Naglogin ako sa feed at track ng 4 na oras. Pinindot ko ang play, malinaw na malinaw ang footage. Pumasok sina Raquel at Daniel gamit ang spare key na ibinigay ko sa kanila para emergency. Wala silang dala na sopas. May dala silang Manila folder na punong papeles. Nakaupo si Margarita sa kanyang upuan at nagbabasa ng mystery novel. Mukha siyang payapa. Mukha siyang malusog. Inagaw ni Raquel ang libro sa kanyang kamay at pinaksak ang folder sa coffee table. Pirmahan mo to, Margarita. Wala na kaming oras para hintayin si Waldo. Naguluhan si Margarita. Pirmahan ano? Hindi ako pwedeng pumirma ng kahit ano nang wala si Waldo. Siya ang bahala sa lahat ng pera. Tumayo si Daniel mula sa sofa at nagsimulang maglakad-lakad. Namula ang mukha niya. Nanay, kami ni Raquel ay nasa gulo. Totong gulo. May utang ako sa ilang tao ng 20 milyong piso at hindi sila yung tipo na nakpapadala ng magalang na paalala. Kapag hindi ko nabayaran sa katapusan ng buwan, mangyayari ang masama. Kailangan mong ilipat sa amin ang trust ngayon din. Tumayo si Margarita. Hindi ako pipirmahin kahit ano. Umalis kayo. Doon si Raquel lumapit at sinampal si Margarita sa muka. Narinig ko ng malinaw sa speaker ng laptop ko ang tunog ng sampal na parang tumama rin sa aking panga. Natumba si Margarita paatras. Kinuha ni Daniel ang ceramic lampshade sa side table at binasag ito sa sahig malapit sa paa niya. Nagalat ang shards. Pirmahan mo ang papeles, matandang babae. Singhal ni Raquel habang nakayuko sa mukha ni Margarita. O baka sa susunod, mahulog ka sa hagdan patungong basement. Wala si Waldo para protektahan ka. Wala na sinuman. Pinanut ko ang asawa ko na 43 taon kong kasama na umiyak sa sahig habang nakatayo sina Daniel. At Raquel sa ibabaw niya na parang mga buwitre na naghihintay na tumigil ang pagkibot ng patay na katawan. Natapos ang video nang marinig nila ang sasakyan ko sa driveway. Instant ang pagbabago. Inayos ni Raquel ang buhok. Sinipa ni Daniel ang folder sa ilalim ng sofa. Inayos nila ang mukha para maksinungaling sa akin. Matagal akong nakaupo sa dilim. Kinopya ko ang footage sa 3 hiwalay na encrypted drives. In-upload ko ito sa secure cloud server na pinapanatili ko pa rin mula sa aking consulting days. Tiniyak kong may kopya ang video sa mga lugar na hindi nila maabot. Pwede kong tawagan ang pulis noon din. Sapat na ang ebidensya para sa assault at elder abuse, pero alam ko kung paano ito magtatapos. Sasabihin nilang isang beses lang na emosyonal na pagkakamali. Iyak si Raquel sa korte at sasabihing stressed siya. Makakakuha si Daniel ng public attorney na magpapalit sa probation. At ang pinakamasama, maniniwala pa rin silang mas matalino sila kaysa sa akin. Hindi. Gusto kong saktan sila sa lugar na tunay na mahalaga. Gusto kong wasakin sila sa pinansyal, legal, at personal na aspeto. Gusto kong makita nilang naging abo ang lahat ng pinahahalagahan nila. Kinabukasan ng umaga, nagluto ako ng kape at nahintay. 8:00 nang dumating.
Binuksan nina Daniel at Raquel ang front door gamit ang spare key. Pumasok sila sa kusina na puno na nerbiyos. Magandang umaga, Tay, sabi ni Daniel ng malakas. Kumusta si nanay? Nakahiga, sabi ko, tumalikot para magsalin ng kape. Halos hindi ako nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niyo tungkol sa paglala niya. Umupo ako ng mabigat sa mesa at hinimas ang no. Siguro tama kayo. Hindi ko na kaya mag-isa, pero ang problema ay pera. Kung ilalagay namin siya sa care facility, abot ng 500 hanggang 600,000 piso kada buwan. Hindi sasapat ang pensyon ko. Pinahintulutan ko ang katahimikan. Kailangan kong ibenta ang ilang assets. May portfolio akong stocks at real estate na umaabot sa 200 milyong piso. Iniipon ko iyon para sa inyo dalawa pero mukhang kailangan kong ibenta. Parang nawalan ng hangin ang kwarto. Nakita ko ang paglaki ng mata ni Daniel. Mahigpit na nahawakan ni Raquel. Ang gilid ng mesa hanggang pumuti ang mga kuko. Tay, sabi ni Raquel na kontrolado ang boses. Hiwag niyo ng pagdanan ang lahat ng stress na yan. Kung bibigyan niyo kami ng power of attorney, kami na ang bahala sa lahat. Titiyakin naming makakakuha si nanay ng pinakamagandang pangangalaga at mapoprotektahan ang natitira sa buwis. Inilabas ni Daniel ang isang dokumento. Ito ang parehong papel na sinubukan nilang ipirma kay Margarita kahapon. Nabago lang ang pangalan sa itaas ngayon ay Waldo Briones, isang general power of attorney na nagbibigay sa kanila ng kumpletong control sa lahat ng account, lahat ng ari-arian, lahat ng investment na itinayo ko sa buong buhay ko. Inabot ko ang aking reading glasses. Kinuha ko ang palpen. Nakita ko ang pagpigil ni Raquel sa paghinga. Halos manginig si Daniel sa exit mo. Inilapit ko ang ballpen sa papel. Pagkatapos ay inabot ko gamit ang kabilang kamay ang aking mug at sadyang nagpailing ang braso ko sa isang convincing tremor. Natumba ang mug. Nakalat ang mainit na kape sa mesa, binasa ang dokumento hanggang matunaw ang tinta at naging brown na mush ang papel. Ay naku, sabi ko habang nakpupunas ng napkin. Tingnan niyo ako. Ang tanga-tanga ko na. Mura ng mahina si Daniel. Saglit na nagalit ang mukha ni Raquel bago niya pinilit na ngumiti. Okay lang, Tay. Magpiprint na lang kami ulit. Alam niyo ba, sabi ko. Ipatingin muna kaya natin ito sa abogado ko na si Ati Jimenez, matagal na naming kaibigan. Para siguradong tama sa buwis, ang pagbanggit kay Ati Jimenez, dating kasama ko sa serbisyo na ngayon ay estate lawyer, ay nagpa-flinch kay Daniel. Hindi na kailangan ng abogado, Tay. Sayang lang sa pera. Kung pipirmahan ko ang 200 milyong piso, sabi ko ng matatag. Gusto kong maayos ito. Umalis sila at pinanod ko mula sa bintana ng sipay ni Daniel ang mailbox papunta sa kanyang sasakyan. Mabuti, ang galit na tao ay nakakamali. Nang hapon na iyon, nagmaneho ako papunta sa tanggapan ng munisipyo at kinuha ang lahat ng public record tungkol sa negosyo ni Daniel. Pagkatapos ay pumunta ako sa bangko kung saan ako co-signer sa maliit na business loan para sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Hinilang branch manager, isang matagal ko nang kakilala. Ang records nang ipakita ko ang papeles ko. Ang nakita ko ay nakpaikot sa sikmura ko. Walang tutong gastos ang business account, walang payroll, walang biniling inventory, walang operating costs. Sa halip, 12 wire transfers papunta sa offshore entity sa Singapore. Agad kong nakilala ang pattern. Isang unlicensed online gambling operation na nakadiskize bilang consulting fee. Nasayang ni Daniel ang 18 milyong piso na loan sa sugal. Pero hindi iyon ang pinakamasama. May collection activity mula sa isang grupo na kilala ko sa reputasyon mga taong hindi nagpapadala ng pangalawang paalala.
Nagpapadala sila ng mga lalaking may hawak na baseball bat. Umabot sa mahigit 20 milyong piso ang utang kasama ang penalties. Tiningnan ko rin ang supplemental card ni Raquel sa business account. 6 milyon at kalahati sa isang taon luxury boutiques, spa, cosmetic procedures at isang mamahaling bag. Pinopondohan niya ang kanyang lifestyle gamit ang pera na hiniram na may pangalan ko. Natuklasan ko rin habang nasa bangko na may withdrawal request na na-flag ng umaga 50,000 piso cash na may pekeng lagda ko. Tiningnan ko ang digital scan. Maganda ang forgery pero hindi sapat. Matapos ang identity theft scare 5 taon na ang nakalipas, nagdagdag ako ng maliit na crosshatch sa loop kang buntot na titik B sa Briones. Hindi ito nakitang mata at wala ito sa pekeng lagda. Sinabi ko sa manager na i-flag ang check at antalahin ang withdrawal. Gusto kong si Daniel ang nakatayo sa counter na pinagpapawisan. Inaakala na darating ang pera tapos alis na walang dala. Umuwi ako na may solidong plano. Kung hindi makuha ni Daniel ang cash, pupunta siya sa tanging ibang liquid asset na alam niya ang fireproof safe sa aking study kung saan ko itinatago ang emergency cash at deed ng bahay. At kapag dumating siya, handa ako. Pero nang pumasok ako sa driveway, may mali. Tahimik na tahimik ang bahay. Pumasok ako na tinatawag si Margarita. Walang sagot. Walang laman ang kanyang upuan. Sa sunroom, nakabaliktad ang knitting basket. Ang half-finished crossword sa mesa ay nakakrumpel na parang hinila siya palayo. Sa counter ng kusina ay may note sa sulat kamay ni Daniel. Naga, violent episode si nanay. Para sa kanyang kaligtasan, tinawag namin ang emergency services. Na-admit siya sa Laguna Behavioral Health para sa 72-hour evaluation. Kung gusto niyong makita siya, dalhin ang signed power of attorney at property deed sa opisina ni Raquel bukas ng 9. Huwag kayong magdala ng abogado. Naging malamig ang dugo ko. Kinuha nila siya. Ginamit nila ang mga sintomas mula nung isang araw ang pakalito na ngayon ko lang naunawaan na dahil sa ginagawa nilang pakikialam sa gamot niya para kumbinsihin ang doktor na mag-sign ng involuntary commitment. Tiningnan ko ang security camera. Nakita ko ang ambulance. Nakita ko si Daniel na nakikipagkita sa mga paramedic sa porch, nagwaring ng kamay at tumuturo sa loob. Lumipat ako sa interior camera. Nakaupo si Margarita sa kanyang upuan at nagje-crossword. Tumingala siya, inaasahan ako. Sa halip, nakita niya ang ga-estranghero. Tinuro siya ni Daniel at sigaw. May gunting siya. Tinakot niya si Raquel. Hawak ni Margarita ang lapis. Itinaas niya ito, naguguluhan. Hindi, nakpuzzle lang ako. Lumapit ang maparamedik. Hinawakan ng isa ang braso niya. Sumigaw siya, Waldo, Waldo, tulungan mo ako. Pinanood ko ang asawa ko na nakatali sa gurni habang paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ko. Pinanood ko si Daniel na nakatayo sa sulok na nakatiklop ang braso at tumango habang pumipirma sa papeles. Pinanood ko silang itulak siya palabas ng aming bahay. Inilapag ko ang telepono. May tunog na lumabas sa akin na hindi ko kilala. Matalim muna ito, pagkatapos ay naging hilaw at primal. Tunog iyon ng isang lalaking ginugol ang buong buhay sa sistema, at ngayon ay ginamit ang sistema laban sa taong pinakamamahal niya. Pumunta ako sa banyo at nag-splash ng malamig na tubig sa mukha. Hinawakan ko ng mahigpit ang lababo hanggang umingit ang porcelain. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono at tinawag si Ati. Jimenez, Jim, kinuha nila si Margarita. Nasa Laguna Behavioral siya sa bogus hold. I-activate mo ang lahat ng napag-usapan natin. Emergency injunction, fraud affidavit, lahat. Tawagan mo si Ati. Brennan sa NBI at sabihin mo na ginagamit ko na ang favor mula sa Holloway case. Pagkatapos ay tumawag ako sa dating kasama ko sa military intelligence na si Stokes.
Retired na siya pero may connection pa rin siya sa lahat ng antas ng batas. Stokes, kailangan ko ng federalized dito. Wire fraud, elder abuse, posibleng kidnapping. Nag-forge ang anak kong lagda ko sa bangko ngayon. At ang asawa ko ay nakakulong laban sa kanyang kalooban sa psychiatric facility sa Peking Papeles. Tahimik saglit si Stokes. Gaano kabilis kahapon sabi ko, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa desk at binuo ang case file tulad ng ginawa ko ng daan-daang beses sa karera ko. Bank statements ng sugal, wire transfer sa offshore, Peking check, security footage ng assault, footage ni Margarita na hinila palabas habang sumisiga. Inayos ko ito ng chronological, cross-reference ng bawat dokumento, at sinunog sa 4 na drives. Bandang 3:00 ngang madaling araw, ginawa ko rin ang kinatatakutan ko. Tiningnan ko ang gamot ni Margarita. Binuksan ko ang weekly pill organizer at itinaas ang isa sa ilaw. Ang prescribed ang kanyang cardiologist ay metoprolol na may code M32. Ang tableta sa kamay ko ay may ibang stem alprazolam, mataas na dose na sedative. Sa kondisyon ng kanyang puso, maaring magdulot ito ngang pagkalito, slurred speech, at kawalan ng kontrol sa katawan. Magmumukha itong dementia. Hindi sila naghihintay na lumala siya. Ginagawa nila ang paglala. Nilalason nila ang asawa ko para makabuong medical case para sa incompetency. Pinalitan ko ang lahat ng tableta sa organizer ng tunay na gamot mula sa travel kit ko. Isinilid ko ang mga swapped pills sa plastic bag at nilagyan ng petsa at oras. Chain of custody. Ito ay hindi na family dispute. Ito ay attempted murder. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, pumasok ako sa commercial real estate office na pinagtatrabahuhan ni Raquel. Suot ko ang pinakalumang cardigan na may butas na moth holes. May dala akong tungkot na hindi ko naman kailangan. Nag-shuffle ako papasok, mukhang talunan na matandang lalaki na inaasahan nilang makita. Parang tribunal ang setup ng conference room. Nakaupo si Raquel sa ulo ng mesa na suot ang blazer na mas mahal pa siguro sa buwan ng grocery namin. Si Daniel sa kanan niya, patuloy ang pagtalbog ng binti, pawis sa itaas ng labi, katabi nila si ate. Lowell, isang abogado na kilala ko sa county bar na may 2 beses nang na-censure dahil sa ethics violations, at sa sulok, isang malaking lalaki na titang sport coat na ipinakilala bilang Mr. Dane, isang business associate. Alam ko kung ano siya ang collector. Nandito siya para siguraduhin na lilipat ang pera bago matapos ang deadline ni Daniel. Inilapit ni Raquel ang makapal na dokumento. Inihanda na namin ang transfer of assets tay. Full power of attorney. Pahintulot na ibenta ang ari-arian sa Laguna at access sa trust. Standard na lahat. Tiningnan ko ang mga papeles. Hinayaan kong manginig ang kamay ko habang hinahawakan ang gilid. Nasaan siya? Bulong ko. Kailangan kong malaman na okay siya. Nakahinga na, mabilis na sagot ni Daniel. Sabing doktor, stabilized na siya. Nasa mabuting kamay. Gusto kong makita siya. Inilabas ni Daniel ang cellphone at tumawag. Sandali pa ay ibinaling niya ang screen sa akin. Saglit kong nakita si Margarita sa hospital bed, nakapikit, maputla at maliit. Inalis niya agad ang telepono bago ako makatingin ng mabuti. O okay na siya. Pirmahan mo na, tay. Tapusin na natin. Inilabas ko ang aking fountain pen, ang lumang silver pen na regalo sa akin ni Margarita sa aming 30th anniversary. Dahan-dahan kong binuksan. Tiningnan ko si Raquel. Tiningnan ko si Daniel. Tiningnan ko ang lalaki sa sulok na naktsatsan oras. Inilagay ko ang nib sa signature line. Gusto kong malaman niyo. Sabi ko, biglang nawala ang pangini, nawala ang kahinaan, nawala ang pag-arte, na makukuha niyo ang eksaktong nararapat sa inyo. Tumawa ng nerbiyos si Daniel. Ungate, pirmahan mo na. Sumulat ako sa papel, pero hindi Waldo Briones ang isinulat ko. Sa malinaw na block letters, isinulat ko,
NT. Wire fraud at elder abuse provisions ing revised penal code at special laws. Isinara ko ang pen. Tumunog ang klik sa buong kwarto. Hinawakan ni Daniel ang papel. Tinitigan niya ito. Hindi ma-process ng utak niya ang nakikita ng mata. Ano to? Basahin mo ng malakas. Sabi ko habang tuwid na tumayo at sinipa ang tungkod sa kabilang gilid ng kwarto. Hindi iyon ang lakda ko, Daniel. Iyan ang batas na nilabak mo nang i-wire mo ang 18 milyong pisong co-signed loan sa illegal gambling sa Singapore. Inilabas ko ang cellphone at pinindot ang button. Nagliwanag ang flat screen monitor sa conference room. Na-access ko ang office network nila ng umaga at nilagyan ng files ko. Ipinakita ng screen ang security footage mula sa aming sala si Raquel na sumampal kay Margarita, si Daniel na binasag ang lampshade. Malinaw na malinaw ang audio. Napahawak si Raquel sa bibig. Namutla si Daniel. Tumayo ng dahan-dahan si Mr. Dane. Sinabi niyo sa akin na simpleng family transaction lang ito. Sabi niya kay Daniel na patag at mapanganib ang boses. Hindi niyo sinabing binubukbok niyo ang matatanda. Hindi ko kailangan ng ganitong exposure. Pinindot ko ulit ang button. Nagbago ang footage sa hospital camera na nakuha ni Stokes sa pamamagitan ng warrant. Si Margarita na nakatali sa kama, hinihigpitan ng orderly ang straps habang nakasimangot sa sakit. Ang bibig niya ay paulit-ulit na binibigkas ang pangalan ko. Pagkatapos ay inilabas ko mula sa yaket ang stack ng photographs at ibinato sa mesa. Nagkalat ng perpekto. Mga larawan ni Daniel sa isang restoran sa Maynila 2 araw na ang nakalipas kasama ang isang babae na hindi si Raquel makahawak kamay, nagahalikan, nagbabayad gamit ang business card na may pangalan ko. Sa parehong hapon, si Raquel ay nasa botika at kinukuha ang nga sedative na ginamit nila para lasonan si Margarita. Kinuha ni Raquel ang isang larawan. Nangingining ng husto ang mga kamay niya. Nakilala niya ang babae. Nakilala niya ang bag na dala ng babae, ang mismong designer bag na gusto ni Raquel, pero sinabihan siya ni Daniel na hindi nila kaya. Daniel, bulong niya. Sino to? Nakakautal si Daniel. Client lang, sinungaling si tatay. Sinusubukan niya tayong pagawain. Tiningnan ni Raquel ang larawan. Tiningnan ang footage ni Margarita na nakatali sa hospital bed. Tiningnan ang asawa niya. May humati sa loob niya. Tumalon siya sa mesa at kinalmot ang mukha ni Daniel. Sumigaw si Daniel at sinubukang itulak siya. Nagbaksakan sila sa sahig, natumba ang mga upuan. Pumunta ako sa bintana at binuksan ang blinds. Sa ibabang kalye, isang convoy ngang itim na sasakyan at unmarked na kotse ang huminto sa harap ng building. Kumikislap ang pulang-asul na ilaw. Humarap ako sa kwarto. Iminumungkahi kong manatili kayong lahat sa kinalalagyan niyo. Pumukas ng malakas ang pinto. Nagbuhos ang mga ahente ng NBI na may tactical gear. NBI, sumubasub, ipakita ang mga kamay. Natumba si Mr. Dane bago makalabas. Nakaposa si Ati Lovez sa dingding. Kalkulado na ang plea deal. Hinila ng hiwalay sina Daniel at Raquel, parehong dumudugo at sumisigaw. Ako ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan, hindi nagalaw. Lumapit sa akin ang isang ahente. Mr. Briones, may team kami sa Laguna Behavioral ngayon. Inililipat na si Mrs. Briones sa isang mas magandang hospital. Ligtas na siya. Ligtas? Napahinga ako ng malalim na parang 1 linggo kong pinigilan. Hinila nila si Daniel sa harapan ko. Tumingala siya. Duguan at luhan ang muha. Tay, please, kaya kong ayusin to. Babayaran kita, sinusumpa ko. Tiningnan ko siya. Naalala ko ang araw na ipinanganak siya. Naalala ko nang turuan ko siyang magbisikleta sa driveway ngang parehong lalawigan. Naalala ko nang hilingin niyang co-sign ako sa unang business loan at isumpa sa buhay nanay niya na gagawin niya itong tama. Hindi mo ako mababayaran, Daniel. Sabi ko, dahil bankrupt ka na hindi lang sa pera.
Morally bankrupt ka at tapos na akong mag-subsidize ng utang mo. Humarap ako sa ahente. Dalhin niyo siya. Pagkatapos ay dinala nila si Raquel sa harapan ko. Tiningnan niya ako na may nasiraang maskara at ligaw na mata. Tay, tulungan mo ako. May anak ako. Si Emma ay 6 na taong gulang pa lang. Hindi mo pwedeng gawin to. Tiningnan ko siya. Dapat inisip mo si Emma bago niyo nilason ang lola niya. Sa korte 3 buwan pagkatapos, amoy floor polish at pagsisisi. Nakaupo ako sa unang row. Walang tao sa tabi ko. Gusto sana ni Margarita sumama pero hindi ko siya pinayagan. Palakas na siya araw-araw pero ayaw kong makita nila ang pinsalang idinulot nila. Pumasok muna si Daniel. Hinubaran ng kulungan ang kanyang yabang. Payat siya, nalbo ang ulo. Hindi siya tumingin sa gallery. Sumunod si Raquel. Walang makeup at designer clothes. Mukha siyang estranghero. Nang makita niya ako, gumuho ang mukha niya at binikas ang isang bagay na hindi ko narinig. Overwhelming ang ebidensya. Ang wire transfers, pekang lagda, security footage. Toxicology report na nagpapatunay sa pagpalit ng gamot. Si Ati, Lowell ay naging state's witness na tumestigo laban sa kanila para sa mas mababang sentensya. Nang dumating ang victim impact statement, tumayo muna ang public defender ni Daniel. Your Honor, ang 6 na taong gulang na anak ng kliyente ko na si Emma ay nangangailangan ng mamagulang. Humihingi kaming leniency. Tumayo si Daniel at itinaas ang crumpled na larawan ni Emma. Tay please, huwag mo siyang parusahan sa ginawa ko. Sumulat ka sa judge. Sabihin mong pinatawad mo ako. Kailangan niyang tatay. Naging tahimik ang korte. Tiningnan akong judge. Mr. Briones, bilang pangunahing biktima, may karapatan kayong magsalita. Tumayo ako at lumakad patungo sa podium. Mabigat ang mga binti ko pero bakal ang gulugot. Minahal kita, Daniel. Sabi ko habang direktang tinitingnan ang anak ko. Nang ipanganak ka, 2 pangako ang ginawa ko. Una, protektahan ka. Pangalawa, protektahan ang nanay mo. Pinilit mo akong pumili sa pagitan ng 2 pangakong iyon at pipiliin ko ang nanay mo sa bawat pagkakataon. Nahulog ang mukha ni Daniel. Hiniling mo sa akin na isipin si Emma. Patuloy ko. Iniisip ko siya. Iniisip ko na kung hayaan ko siyang palakihin ng mga magulang na lilason sa matandang babae at magpeka ng lagda para nakawin ang ipon ng buong buhay ng isang tao, parurusahan ko ang batang iyon na maging katulad mo. Ang pinakamagandang bagay na magagawa ko para sa apo ko ay siguraduhin na matutunan niyang may consequence ang bawat aksyon. Kahit na galing iyon sa mga taong may parehong dugo. Humarap ako sa judge. Your Honor, hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin sa gabi ang asawa ko. Hanggang ngayon ay napapatalon siya kapag may humawak sa kanyang braso. 3 araw siyang nakatali sa kama sa psychiatric ward dahil sinabihan ng sariling anak ang maparamedik na mapanganib siya. Ang pagpaparaya sa ganitong kasamaan ay hindi awa. Ito ay permiso na ulitin ito. Umupo ako. Binigyan ng judge si Daniel ng 12 taon para sa wire fraud, money laundering, at aggravated elder abuse. Si Raquel ay 7 taon para sa conspiracy, kidnapping, at fraud. Tumuno ang gaffel na nanginginig ang buong kwarto. Pinanot ko ang mamarsyal na isama sila palabas. Sumigaw si Daniel ng pangalan ko. Bumaksak si Raquel at kailangang buhatin. Pinanot ko hanggang isara ang mabibigat na pinto. Lumabas ako ng korte papunta sa maliwanag na hapon. Nag-vibrate ang cellphone ko. Si Ati Jimenez. Waldo, pinirmahan ng family court judge ang emergency custody order ngayong umaga. Si Emma ay opisyal ng nasa pangangalaga ninyo ni Margarita. Dadalhin siyang social worker sa inyo ngayong gabi. Tumayo ako sa hagdan ng korte at hinayang painitin ng araw ang mukha ko. Nawalan ako ang anak.
Pero nailigtas ko ang asawa ko at nakakuha ako nga po na hindi kailanman malalaman ang kalupitan ng mataong lumikha sa kanya. Hindi kung may masasabi ako ng gabing iyon, nakatayo kami ni Margarita sa front porch na aming maliit na bahay malapit sa lawa. Isang silver na sedan ang pumasok sa driveway. Bumaba ang social worker at binuksan ang laikot na pinto. Bumaba si Emma, hawak ang stuffed rabbit at maliit na pink backpack. Tiningnan niya ang aming bahay na may malalaking matang punong pag-aalinlangan. Bumaba si Margarita sa hagdan. Lumuhod siya sa gravel, masakit man ang tuhod, at binuka ang manggabraso. "Hello anak," sabi niya ng mahina. "Ako si Lola Margarita. Mananatili ka muna sa amin. May hardin kami sa likod na may kamatis at may pusa na si Biscuit na natutulog sa porch." Tiningnan siya ni Emma. Tiningnan ang rabbit. Pagkatapos ay lumakat siya palapit at ibinaon ang mukha sa balikat ni Margarita. Pinanood ko mula sa porch, nakasandal sa railing. Palubok na ang araw sa lawa. Nagiging ginto at lila ang langit. Tumingala sa akin si Margarita sa ibabawang ulo ni Emma at ngumiti, totoong ngiti. Unang tunay na ngiti na nakita ko sa kanya pagkatapos ng maraming buwan. 6 na buwan pagkatapos, mas maliit na ang buhay namin. 3 na lang ang upuan sa hapagkainan sa halip na 6. Hindi namin sinasagot ang collect calls mula sa kulungan. Hindi namin binubuksan ang masulat na may prison stamp. May mataong sasabihin na masyado itong malamig. Sasabihin nilang dapat walang kondisyon ang pagmamahal ng ama, pero ang mataong iyon ay hindi kailanman nakakita ng sariling anak na pumipirma ng papeles para ipasok sa psychiatric ward ang nanay niya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Natutunan ko sa 71 taon ko. Ang pamilya ay hindi ang pangalan sa birth certificate. Ang pamilya ay ang mataong humahawak sa kamay mo kapag binigyan kang masamang balitang doktor. Ang pamilya ay ang mataong dumarating 3:00 ng madaling araw kapag ikaw ay natatakot. Hindi ito biology, ito ay pagugali. Natututo ng magbasa si Emma. Umupo siya sa kandungan ni Margarita sa sunroom tuwing hapon at binibigkas ang nga salita sa picture books. Tinatawag niya akong lolo at si Margarita ay lola. Hindi na siya madalas magtanong tungkol sa mga magulang niya. Kapag tinatanong, sinasabi namin sa kanya ang katotohanan sa pinakamahinaing paraan. May mga maling desisyon silang ginawa, anak. Nasa lugar sila ngayon kung saan natututo silang gumawa ng mas mabuti. Noong nakaraang Martes, dinala ni Emma ang isang drawing mula sa school. 3 stick figure sa harap ng bahay na may malaking dilaw na araw sa itaas. Tinuro niya ang pinakamataas. Si Lolo yan. Tinuro ang gitna. Si Lola. Tinuro ang pinakamaliit. Ako yan. Tiningnan niya ako gamit ang malalaking brown eyes. Ginuhit ko ang pamilya natin. Inilagay ko ang drawing sa refrigerator gamit ang magnet. Nandito pa rin ito. Ako si Waldo Briones. Ako ay 71 taong gulang. Nawalan akong anak, pero nailigtas ko ang asawa ko. Nawalan akong pera sa legal fees, pero binili ko ang kalayaan ko. At nakakuha ako anapo na nagpapakita sa akin na ang pinakamagandang kabanataan buhay ng isang tao ay hindi dapat ang una. Kung nasa labas ka ngayon at hawak mo pa rin ang isang taong nananakit sa iyo dahil lang makapangalan kayo, pakinggan mo ito. Ang pag-ibig ay hindi suicide pact. May karapatan kang protektahan ang sarili mo. May karapatan kang umalis. May karapatan kang pumiling kapayapaan kaysa sa loyalty sa mga taong susunugin ang bahay mo at sisihin ka sa usok. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Sabihin niyo sa comments kung ano ang gagawin niyo sa sitwasyon ko. Papatawarin niyo ba sila o gagawin niyo ang ginawa ko? At kung mayroon kayong taong nagmamahal sa inyo tulad ng pagmamahal sa akin ni Margarita, sabihin niyo sa kanya ngayon din, huwag mag-antay. Masyadong maikli at mahalaga ang buhay para sayangin sa mga taong tinitingnan ka lang bilang bangko na may tibok ng puso.
Like at subscribe para sa iba pang kwento. Alagaan niyo ang inyong sarili at tandaan. Protektahan ang nga taong tunay na nagmamahal sa inyo. Paalam.